gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are Priests of the order of preachers, the layman Lorenzo Ruiz, and their 13 companions be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually on the day of their heavenly birth, in the places and in the manner established by law. before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today.
give ourselves faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon.
Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap adlab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We beseech you through the intercession of these holy martyrs, that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did,
that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far, for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
Magandang gabi po. Tayo po ay nasa huling araw ng ating simbang gabi. Ang mamumuno po ng ating banal na misa ay ating rektor at kura paroko na si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo na po ang lahat. Mabuting gabi po sa inyong lahat. Mabuting gabi din po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dumating ka nawa at wag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang.
Amen. Magsiupo na pong lahat. Sinabi ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David na nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro. Ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa angmangda ko at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang mayo ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwin-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat.
sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan, at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na pong lahat. Muli po ay mabuting gabi sa inyong lahat. Nasa ikasyam at huling araw na tayo ng ating mga simbang gabi. Sino po sa inyo ang nakabuo ng siyam na araw? Salamat. Palagpakan po natin sila. Dapat lang magpasalamat tayo sapagkat pangsyam na araw na ngayon. At yan din po ang Ebanghelyo, ang pasasalamat ni Zacarias. Kung tawagin ito, the Canticle of Zechariah. At ano po ba ang ipinagpapasalamat ni Zacarias? Una, pinagpala sila ng Diyos sa kabila ng kanilang katandaan at baog pa si Elizabeth, biniyayaan sila ng anak, si Juan Bautista. Sa iba marahil, medyo late na. Dumating ka pa, sasabihin ng iba. Bakit ngayon lang, Lord? Bakit ngayon lang kung matanda na kami? Pero hindi. Kahit na sa katandaan nila, ibinigay ng Diyos ang anak, nagpasalamat pa rin si Zacarias. At maraming dapat ipagpasalamat. Maraming dapat ipagpasalamat. Yan ang paalala sa atin. Kaya ng umaga, may miss call ako sa telepono. Yung matali kong kaibigan na pari, kuraparo ko ng Coron, Palawan. Ngayong hapon, tinawagan ko. Sabi ko, pare, kumusta ka mo dyan? Pare, lakas ng bagyo dito sa amin, sa Coron. Alam naman natin ang lawak ng bagyo. At sabi niya, wala ngang balita, pero yung mga isla namin, maluba ang tama. Lahat ng bangka ng maing isda, nawasak, sabi niya. Kaya sabi niya, pare, patulong naman. Kailangan namin ng marine plywood para pangpagawa ng bangka, para makabalik sa pangingisda
ang mga mangingisda. Sabi ko, ipadala mo yung detalye, yung kapal, yung klase, yung sukat, tutulungan kita. At papunta ko sa Lucky Chinatown para magmisa, yun ang pinag-usapan namin. Sa loob-loob ko, hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ng mga taong yon na nawalan ng panghanap buhay. Sa loob-loob ko, mas marami tayong dapat ipagpasalamat. Natitiyak natin na bukas, ipagdiriwang natin ang Pasko ng matiwasay. Dahil maayos ang panahon hanggang sa araw ng Pasko, at least dito sa Maynila. Itong pandemang ito, marami ang nalungkot, nagdamdam. Dahil namatayan ng mahal sa buhay. Parang napakabilis. Cremation, wala na, balita. Yung iba naman, galing abroad, umuwi. Di na makabalik, wala nang babalik ang trabaho. Yung iba naman, di makauwi. Kasi pag umuwi, baka hindi na rin makabalik. Nagtitiis ang pamilya. Yung iba, sagana sa pagkain, hindi naman kumpleto ang pamilya. Yung iba naman, kumpleto ang pamilya, medyo kapos ang pagkain. Lahat naman tayo may pinagdaraanan. Pero sa kabila niyan, marami pa rin dapat ipagpasalamat. Yung iba may mga karamdaman, yung iba may mga alalahanin, yung iba mayroong sakit na pinagdadaanan, may kabiguan, iba naman may tagumpay, may lungkot, may saya. Pero anuman ang kalagayan, marami pa rin dapat ipagpasalamat. Marami pa rin dapat ipagpasalamat. Ako po nagpapasalamat sa inyo, lalo na sa mga patuloy na tumutulong sa ating timba. Pati yung kaibigan kong pari sa Tarlac, Nobyembre pa lang tumatawag na. Baka meron kami itong lugar na talagang ubod ng hirap. Kinuha nila nung isang araw. Nagbiyahe pa galing Tarlac para kumuha ng 200 timba at 2 pari pa ang sumama. Talagang naglakbay sila para merong may abot sa mga ubod ng mahirap. Kaya si Zacarias ay nagpapaalala, ano man ang kalagayan sa buhay, meron pa rin dapat ipagpasalamat. At ang dapat ipagpasalamat dahil meron tayong Diyos. Nakakayanan ng tao anuman ang kanyang pinagdaraanan dahil merong Diyos. Paano kung walang Diyos? Makakaya-kaya ng tao ang mga problemang alalahanin, mga sakuna, kasama na. Kaya Zacarias ay nagpasalamat. Bukas ng gabi, sasalubungin natin ang Pasko. Paalala sa atin, anuman ang ating pinagdadaanan, may kasama tayo. Kasama natin ang Diyos. Naikwento ko isang linggo, bago mag-Disyembre yata yun. Yung isang kaibigan ko, namatay yung kanyang mister sa probinsya. 2 lang sila, sapagkat mga anak nasa abroad. At na-COVID yung mister niya, mag-isa lang siya sa bahay. Iyak ng iyak. Kakausap ko sa telepono. Dinala sa Maynila yung abo at minisahan ko sa isang simbahan. Sabi niya, mabuti po nakayanan ko. 2 linggo, mag-isa ko sa loob ng bahay. Dahil sa COVID, walang pwedeng lumapit, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas. Ganyan din ang kwento ng iba. Merong Diyos. Huwag niyong kakalimutan.
anuman ang inyong pinagdadaanan, maniwala kayo, merong Diyos. Manalig kayo na may Diyos. Kaya si Zacarias nagpasalamat. Kahit matanda na sila, baog pa ang kanyang asawang si Elizabeth. Nagkaanak pa sila. Yan. Pangalawa pong ipinagpapasalamat ni Zacarias, yung pangako ng Diyos. Ipagtatanggol sila sa mga kaaway, palalayain sa mga umaalipin sa kanila. Yun ang pangako ng Diyos at ipinagpasalamat ni Zacarias. Darating na ang Diyos, matutupad na ang pangako. Hindi naman nagkulang ang Diyos po eh. Pero bakit tayo alipin pa rin? Di naman nagkulang ang Diyos. Bakit marami naghihirap pa rin? Alipin tayo ng mga pangako ng mga nanunungkulan. Tinupad naman ng Diyos ang kanyang pangako eh. Kaya nga ipinako sa krus. Bakit marami naghihirap? Alipin tayo ng mga pangako ng tao eh. Next year po, eleksyon na naman. Wag lang yung tipo nyo. Ang pipiliin ninyo, yung hindi lang makakabuti sa inyo, makakabuti sa lahat ng tao. Hindi lamang yung makikinabang ka, makikinabang pati yung darating na henerasyon. Hindi lamang yung kilala mo. Kahit di mo kilala, kung makakabuti, siyang piliin mo. Yung pangakong tutup din, tutup pa rin. Kaya Zacarias nagpasalamat dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang Diyos pinanganak, nagkatawang tao, naging katulad natin maliban sa kasalanan. Kaya labis ang pasalamat ni Zacarias. Yung mga sinabi sa Lumang Tipan, Old Testament, sa wakas matutupad na. Dahil ang Diyos pala ay totoo. Ipinanganak nga eh. Namuhay nga eh. Pinako nga sa krus eh. Muli ngang nabuhay eh. Di naman nagkukulang ang Diyos. At hindi pwede magkulang ang Diyos. Siya ay Diyos. Kung ang Diyos ay nagkukulang, hindi siya Diyos. Likas sa Diyos ang sagana. Hindi pwedeng magkulang ang Diyos. Pag nagkulang ang Diyos, hindi na siya Diyos. Baka ang sistema ang nagkukulang. Parang, di ba ito, after Christmas, January, medyo magulo na yan sa eleksyon. May tinanong ako, hindi ba bawal maglagay ng tarpaulin? Yung yung mga kandidato? Hindi naman po bawal, basta wala nakalagay na iboto mo ako. Mukha lang sa kapangalan, di naman bawal. Parang alam naman natin na tatakbo. Basta wala nakalagay na mag-iboto, na iboto, hindi bawal. Yan. Para pag nagnakaw ka, okay lang. Huwag ka nang papahuli. Yan. Ganun lang na marang ganun lang. Yung sistema marahil ang umaalipin. Hindi nagkukulang ang Diyos. Hilingin natin sa Diyos na maging kasangkapan tayo sa pagbabago. Maging katuwang tayo sa paglilinang, pagsasaayos ng bayan, ng mundo. Pangatlo po, nagpasalamat si Zacarias dahil yung kanyang anak napili bilang tagapaghanda ng pagdating ng Diyos.
Alam ni Zacarias, yung kanyang anak na si Juan ay hindi sa kanya, kundi para sa Diyos. Matibay magandang paalala sa mga magulang. Totoo, biologically, anak niyo yan. But you don't own your child. It is a gift. Pinagkatiwala lang sa iyo. And time will come, sa gusto man o hindi, you will have to let go of your child. Lalaki yan, magkakatrabaho yan, baka magkapamilya yan, baka mangibang bansa yan. You'll have to let go. Parang karangalan kay Zacarias, yung anak ko, katuwang ng Diyos, gagamitin ng Diyos. Yun nga lang, pinatay, pinugutan ng ulo si Juan Bautista. At alam yun Zacarias na mangyayari. Alam dahil matapang si Juan Bautista. Kaya doon po sa mga magulang nandirito at guardian nandirito. Ang misyon ninyo, hindi lang po palakihin ng maayos ang mga anak. Turuan ninyong inyong anak na ibahagi ang buhay sa kapwa. Teach your children to share their life to others. Katulad ni Zacarias, nagpasalamat siya sapagkat ibinabahagi niya ang kanyang anak na si Juan Bautista. Teach your children na matutong ibahagi ang buhay nila sa kanilang kapwa. Sa uling araw ng ating mga simbang gabi, narinig natin ang pasalamat ni Zacarias sa kabila ng mga pagsubok sa buhay o anumang katayuan sa buhay. Marami pa rin dapat ipagpasalamat sa Diyos at may dahilan pa rin para magpasalamat sa Diyos. Dahil sa Pasko, kapiling natin ang Diyos. Magsitayo pong lahat para sa panalangin ng bayan. Sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban mo kami ng mga biyayang bumubukal sa iyong mabuting kalooban. Sa bawat kahilingan, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ang iyong liwanag, talino at kalakasan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyang lakas ang mga nanghihina, paghilumin ang mundo mula sa pandemya, pasiglahin ang mga nagdadalamhati at dulutan ang ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan.
Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito. Kasama sina Juana Go, Mother Maria, Auntie Agabin, Chong family, Gan family, Tony and Doreta Ang, Shemen Diana Lee, Wu family, Betko and family, Connie Yu and family. At sa lahat ng mga panalangin alay sa misang ito. At kayo din sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo. Patuloy na ba sila magpalain? At para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. At para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Amanayong namin palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at bigati upang matularan namin ang iyong pagiging bukas palad. Sa panahon ng aming kaginawaan, dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagmamahal. Upang tulad ni Maria, matanggap naming ganap ang Mesiyas na aming pinananabikan, ang iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na pong lahat. Sa
Magsitayo na pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin pag-indapati nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Na sa Diyos ang inyong puso at diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nahanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pintiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami mag-asalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa bagakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat.
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Esukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Nihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Announcement.
Christmas Eve Mass. Sa ika-24 ng Disyembre, bisperas ng Pasko, ang oras ng Christmas Eve Mass ay alas 8 ng gabi at alas 9:30 ng gabi. Pasko. Sa ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko, Holiday of Obligation, ang mga oras ng misa ay alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 ng gabi. New Year's Eve Mass. Sa ika-31 ng Disyembre, bisperas ng bagong taon, ang oras ng New Year's Eve Mass ay ganap na alas 8 ng gabi. Bagong taon. Sa ikaunang araw ng Enero, bagong taon at dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, Holiday of Obligation, ang mga oras ng misa ay ganap na alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 ng gabi. Pamaskong handog. Patuloy po ang ating taunang Christmas project, Timba ng Pagmamahal, Handog ng Poong May Kapal. Isang pamilya ang maaari niyong mabibiyayaan ng grocery items sa halagang 350 pesos. Maaari po silang bumili ng timba sa main entrance ng simbahan o sa parish office. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. Salamat po. At sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Timba Gift Giving Project. Salamat po. Salamat din sa Tres Marias, kina Shirley, Nancy at Rosario, Bethlehem, kay Sister Utili, at sa Three Musketeers na sina Stewart, Stephen at Jeff. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.